Sabi nila, minsan daw, dumadaan ang pag-ibig sa pinaka-ordinaryong paraan. Katulad ng patak ng tubig sa gripo, hindi mo napapansin hanggang sa tumulo, hanggang sa maramdaman mong may kailangan kang ayusin. At doon, darating ang taong hindi mo inaasahan. Ako si Miel, 26 na taong gulang. Freelance graphic designer na halos araw-araw ay nakakulong lang sa kwarto ko. Ang mundo ko, umiikot lang sa kape, deadlines at kung minsan, Netflix. Tahimik lang sana ang buhay ko. Kung hindi lang sana ako ginising ng malakas na tik-tik-tik ng tumutulong gripo sa banyo. Noong una tiniis ko, akala ko madali lang ayusin. Pero nung subukan kong ikutin yung faucet, biglang bumulwak ang tubig at nabasa lahat ng panjama kong bagong laba. Doon ko naisip, kailangan ko na yata ng tubero. Tumawag ako sa kumpare kong kapitbahay para mag-refer ng kakilala. Ilang minuto lang dumating ang isang lalaki. Bitbit ang toolbox, nakasuot ng simpleng puting sando at maong na may mantsa ng grasa. Tubero po. Simpleng bati niya, sabay ngiti. At doon na nagsimula ang lahat. Habang nakayuko siya at inaayos ang gripo, napansin kong parang slow motion ang lahat. Yung pawis na tumutulo sa sentido niya, yung braso niyang batak sa trabaho, at yung simpleng, "Sir, patingin po ng balde, baka lumobo," na parang musika sa tenga ko. Di ko alam kung anong mas malakas, yung tunog ng patak ng gripo o yung tibok ng puso ko. At sa unang beses, matapos ang matagal na panahon, naramdaman kong baka may tagas din pala sa sarili kong puso. Na si Pablo ang kayang umayos. Nakatitig lang ako kay Pablo habang inaayos niya yung gripo. Para bang may sariling spotlight siya sa loob ng maliit kong banyo. Tila lahat ng ingay sa paligid na wala. Ang naririnig ko lang ay ang lagitik ng kanyang gamit at ang malalim niyang paghinga. Sir, medyo luma na tong tornilyo. Kailangan palitan," sabi niya sabay abot ng tingin sa akin. Nagulat ako. Para akong nahuli na may ginagawang kasalanan. Oo, sige. Gawin mo na lang kung anong kailangan," sagot ko sabay ko para maitago yung pamumula ng pisngi ko. Maya-maya, matapos ang halos 30 minutos, bigla siyang ngumiti. "Ayun, ayos na. Subukan niyo na po." Binuksan ko yung gripo, wala nang tumutulong tubig, tahimik na. At hindi ko alam kung bakit, pero parang ayokong matapos agad yung pagbisita niya. Salamat Pablo. Gusto mo bang magkape muna bago ka umalis?" sabi ko. Napatigil siya sandali. Sandaling nag-isip bago ngumiti ulit. Kung hindi nakakahiya sir, oo sana." Sa sala naupo siya. Habang pinagmamasdan ko siyang umiinom ng kape, parang lalo siyang naging tao sa paningin ko. Hindi lang tubero, kundi isang simpleng lalaki na may mga mata na parang may kwento. Sir Miel ba ang pangalan niyo?" tanong niya sa akin. "Oo, pero wag mo na akong tawagin na Sir Miel." Ngumiti siya, saka tumango. Tapos sabi niya, "Sige Miel, ako naman si Pablo. Tubero by work pero minsan basta may nangangailangan ng ayos. Kahit hindi tubo, tumutulong din ako." Napatawa ako.
Sabi ko, so handyman ka pala? Tapos ang sagot niya, pwede na. Di ko alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon, napil kong may connection kami. Para bang yung simpleng gripo na tumulo, naging tulay para makilala ko ang isang taong may ngiti na hindi ko malilimutan. At sa likod ng isip ko, nagtanong ako, baka hindi na lang pala gripo ang maayos ni Pablo sa buhay ko. Baka pati yung matagal nang sira ng puso ko. Kinabukasan habang abala ako sa trabaho, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko ng malakas. Halos mabali yung lock. Doon ko naalala. Ilang linggo na rin palang sira yung doorknob ko. At sa lahat ng oras, ngayon pa talaga siya bumigay. Napabuntong hininga ako. At ang unang pumasok sa isip ko, syempre si Pablo. Tinawagan ko siya. Sabi ko, "Uy, Pablo, pasensya na ulit ha. Mukhang may bago na naman problema rito sa bahay." Narinig ko yung tawa sa kabilang linya. Mababa, magaan. Tapos sabi niya, gripo, tapos pinto ngayon. Baka bukas, puso mo naman. Natigilan ako. Hindi ko alam kung seryoso siya o nagbibiro. Pero ramdam kong may tumusok sa dibdib ko. Dumating siya makalipas ang 30 minutos. Dala pa rin ang parehong toolbox habang inaayos niya yung pinto. Ako naman parang ewan na nag-oobserba sa gilid. Ang dami mo palang sira dito, Miel. Parang bahay na matagal nang walang kasama. Biro niya. Napangiti ako. Sabi ko, kasi ako lang naman talaga mag-isa dito. Napatingin siya sa akin, saglit na natahimik, bago muling bumalik sa ginagawa. Ganun ba? Siguro kaya parang natahimik masyado. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin, pero parang gusto kong pakinggan pa. Maya-maya, naayos na yung pinto. Pero imbes na umalis agad, naupo siya sa sopa at parang komportable na. Ako naman, nagdala ulit ng kape. Habang nagkukwentuhan kami, unti-unti kong nalaman ang tungkol sa kanya. Taga-probinsya pala siya. Nakikitira lang sa tiyahin niya dito sa Maynila. At tubero talaga yung trabaho niya para makatulong sa pamilya. Simple lang pero may bigat ng responsibilidad. Alam mo, Pablo, buti na lang tumulo yung gripo ko kasi kung hindi kita makikilala. Wika ako. At etong ngumiti siya, medyo nahihiya pero hindi tumingin ng diretso sa akin. Tapos sabi niya, ako rin, Miel. Minsan kasi may mga sira talagang kailangang mangyari para maayos ang ibang bagay. At doon nagtagpo yung mga mata namin. Matagal, tahimik, para bang pinto ng isang bagong mundo ang unti-unting bumubukas. Minsan ang mga bagay na hindi inaasahan, yun yung mas nakakakilig. At doon ko unang naranasan yun kay Pablo. Isang Sabado ng umaga. Bigla na namang nagloko ang banyo ko. This time barado naman ang lababo. Wala na akong ibang naisip kundi ang tawagan ulit siya. Dumating siya nakasando at short. Pawis na pawis kahit umaga pa lang. Miel, simpleng barado lang to, madali lang to. Sabi niya habang sumisilip sa ilalim ng lababo. Ako naman nakatayo sa tabi niya, nakasilip din. Di ko alam kung bakit ako nakikialam pero parang gusto kong lagi siyang samahan. Habang abala siya sa pag-iikot ng wrench, biglang dumulas yung hawak kong basahan at nahulog sa sahig. Napayoko ako para pulutin. Sakto namang sabay kaming yumuko ni Pablo. At doon, nagtagpo ang mga kamay namin. Parang slow motion, mainit yung palad niya.
Magaspang dahil sa trabaho, pero ramdam ko yung biglang kuryente na dumaloy mula sa kamay ko papunta sa buong katawan. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita, ilang segundo lang. Pero sa akin, parang tumigil ang oras. Siya yung unang ngumiti, yung tipong parang nahuli ako na may tinatagong sikreto. Tapos sabi niya, sorry. Sagot ko naman, wala yun. Pero ramdam kong namumula yung pisngi ko. Tinuloy niya yung ginagawa niya. Pero iba na yung pakiramdam. Parang bawat kaluskos ng gamit niya, bawat paghinga niya, lalo lang lumalapit yung distansya namin. Kahit hindi naman kami gumagalaw. Pagkatapos niyang ayusin ang barado, uminom muna kami ng malamig na tubig sa kusina. Tahimik lang kami pero paminsan-minsan nagtatama yung mga mata namin. At sa loob-loob ko, sabi ko sa sarili ko, hindi na to basta-basta sira ng tubo o gripo lang. May iba nang tumutulo. At baka puso ko na yun. Pagkatapos ng ilang beses na pagkikita para ayusin ang kung ano-anong sira sa bahay ko, parang naging natural na lang kay Pablo na dumaan kahit walang inaayos. Isang hapon dumating siya. Dala yung toolbox niya. Miel, may nasisira na naman ba? Biro niya habang papasok. Napatawa ako. Wala naman. Pero kung gusto mong maghanap ng sira, sige, ikot-ikot ka lang dito. Tapos sabi niya, baka puso mo na lang yung ayusin ko. Sagot niya sabay kindat. Nabitawan ko yung hawak kong baso sa kilig. Buti na lang ang plastic. Loko ka. Sabi ko, pero hindi ko maitago yung ngiti ko. Umupo siya sa sopa, nakasandal at parang sobrang komportable. Ako naman, nagdala ng merienda habang kumakain kami ng banana Q na binili ko sa kanto. Nagsimula na yung unang asaran namin. Alam mo, Miel, ang linis-linis ng bahay mo pero laging may sira. Para kang magaling sa labas pero may tagas sa loob. Sabi niya habang ngumunguya. Napataas ang kilay ko. Sabi ko naman, ganun ba? Ikaw, macho-macho ka pero takot ka pala sa ipis, di ba? Nung may ipis sa banyo, munti ka nang lumabas na nakapikit. Wika ako. Nagulat siya tapos nagtawa na kami ng malakas. Habang tumantawa, napahawak siya sa braso ko. Di ko alam kung sadya o dahil lang sa saya ng moment, pero nagtagal yung kamay niya ron. Okay ka rin pala kasama, Miel. Bulong niya. Nagtinginan kami ulit. Parehong may ngiti pero may ibang tensyon na rin. Hindi pa malinaw kung saan papunta pero ramdam ko na unti-unti nang nabubuo ang kwento namin. At sa loob ng simpleng hapon na yun, banana Q, tawa, asaran, para bang nagsimula na kaming dalawa sa isang relasyon na hindi pa namin sinasabi pero pareho naming nararamdaman. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagkikita sa bahay, naisip ko, paano kaya kung lumabas naman kami? Hindi yung palaging ako lang yung nag-aalok ng kape o siya lang yung laging may hawak ng wrench. Gusto ko siya makasama sa ibang lugar naman. Kaya isang umaga habang naroon siya para kumain ng merienda, bigla kong sinabi, Pablo, samahan mo naman ako sa palengke. Bili tayo ng gulay at isda. Ang lungkot kasi pag ako lang. Wika ako.
Napaangat siya ng kilay. Tapos sabi niya, "Ako? Sa palengke?" Sagot ko naman, "Oh, bakit? May discount pa tayo pag nakita nilang tubero ka." Biro ko. Ngumiti siya tapos tumango. Sige Miel, para maiba naman." Sa palengke, ramdam ko yung ibang klaseng kilig. Ang dami-daming tao, ingay ng tawaran, amoy ng isda at gulay. Pero sa tabi ko, andyan siya. Si Pablo, nakahawak sa bayong na dala ko. Parang natural na lang na siya yung katuwang ko. "Uy, Miel, ang dami nilang nakatingin sa atin." Bulong niya. Napatingin ako. Totoo nga, parang napapansin kami ng mga tinderang babae. Kaya sabi ko, syempre, gwapo ka kasi. Medyo natahimik siya. Pero nahuli ko yung pamumula ng tenga niya. Habang namimili kami, pinapakailaman niya pa ako. "Huwag kang kukuha ng gulay na lanta, dapat presko. O ayan, tulad nito." At hawak niya yung talong na medyo mahaba. Napatingin ako, tapos sabay kaming natawa. "Pablo, baka ibang meaning yan ha." Tapos sabi niya, "Hindi, gulay lang to, promise." Pero halatang siya mismo yung napapailing sa biro niya. Pag-uwi namin, nagluluto ako sa kusina. Habang siya naman kusa nang naguhugas ng gulay. Para kami mag-partner na sanay na sa galawan ng isa't isa. Miel, ang saya pala no pag may kasama. Hindi pala lahat ng sira kaya mong harapin na mag-isa. Tawag niya habang abala siya. Napahinto ako. Di ko alam kung para sa akin ba yung sinabi niya o kwento lang ng buhay niya, pero ramdam kong tumagos yun. At habang nagluluto ako, di ko napigilang mapaisip. Baka hindi lang sa bahay ko siya tubero. Baka sa puso ko, siya rin yung matagal ko nang hinahanap na makakaayos. Pagkatapos ng banding namin sa palengke, parang naging mas madalas yung pagdalaw ni Pablo sa bahay. Minsan may inaayos, minsan wala. Pero lagi siyang naroon. Isang hapon habang abala ako sa pag-i-edit ng design ng project ko, biglang kumatok ang kapitbahay kong si Carla na may dalang prutas at ngumiti. "Miel, ito mangga. Galing sa probinsya." Wika niya. Nagpasalamat ako. At sakto namang dumating si Pablo. Pawis na pawis galing trabaho. Nakatitig siya kay Carla. Tapos sa akin. "Uy Pablo," bati ni Carla. "Ikaw pala yung tubero dito. Ang sipag mo naman. Baka naman pwede kitang kunin minsan. Sira kasi yung gripo namin." Napangiti si Pablo pero halata akong hindi natural. Tapos sabi niya, Oo, basta sabihin mo lang kay Miel." Nang umalis si Carla, napansin ko yung kakaiban tahimik kay Pablo. Hindi siya nagsasalita. Dire-diretso lang sa paghuhugas ng kamay. "Uy, parang ang bigat ng mukha mo, may problema ba?" Tanong ko. "Wala naman," sagot niya pero hindi tumingin. "Sigurado ka? O baka nagseselos ka?" Pabiro kong tanong sabay tawa. Bigla siya napahinto. Nilingon niya ako, seryoso yung mata. Tapos sabi niya, kung nagseselos nga ako, mali ba?" Natigilan ako. Di ko in-expect na sasabihin niya yun ng diretso. Naramdaman kong biglang bumilis yung tibok ng puso ko.
Tapos sabi ko, Pablo, wala kang dapat ipagselos. Ikaw yung tinatawagan ko, hindi si Carla. Ikaw yung gusto kong makasama. Sandali siyang natahimik tapos dahan-dahan siyang ngumiti. Tapos sabi niya, buti na lang. Akala ko kasi baka kung sino pa yung mag-ayos ng puso mo. Ngumiti ako pabalik. Pilit na tinatago yung kilig. Tapos sabi ko, relax ka lang. Ikaw lang yung tobero dito. At doon natawa kami pareho pero ramdam kong may nagbago. Hindi na ito basta biro-biro lang. May bigat na yung mga salita namin. At sa simpleng selos na yon, mas naging malinaw sa akin. Hindi na simpleng pagkakaibigan lang ang namamagitan sa amin ni Pablo. Minsan may mga salitang matagal mong kinikimkim, nakusa na lang lumalabas kapag hindi mo inaasahan. At doon ko unang narinig kay Pablo yung lihim na matagal na pala niyang tinatago. Isang gabi, biglang umuulan ng malakas. Tumawag siya. Amiel, andiyan ka ba? Baka pwedeng makisilong. Hindi ko kasi dala yung payong ko. Siyempre, agad kong pinagbuksan. Basang-basa siya. Yung sando niya halos dumikit na sa katawan niya. Binigyan ko agad siya ng tuwalya. Salamat ah. Ang hassle ng ulan. Sabi niya habang pinupunasan yung buhok niya. Habang nakaupo siya sa sofa, nagbukas ako ng ramen sa kusina. Dito ko na lang maghapunan. Ayokong pauwiin ka ng ganito. Wika ako. Tahimik lang siya habang kumakain pero napansin kong parang may mabigat sa loob niya. Hindi siya kasing kulit tulad ng dati. Miel, naisip ko lang, buti na lang tumawag ka nung araw na sira yung gripo mo. Napatingin ako sa kanya tapos sabi ko, bakit? Kasi kung hindi, baka hindi kita nakilala. Baka hanggang ngayon, trabaho lang ang alam ko. Hindi ko nararanasan yung ganito, yung may kasama, may kausap, may nagpapatawa. At eto nabigla ako. Nagpatuloy siya, halos bulong. Sabi pa niya, alam kong trabaho lang dapat. Pero iba kasi, sa tuwing nandito ako, parang mas ayoko nang umalis. Parang may hinahanap na ako sa'yo na di ko alam kung paano ko sasabihin. At eto natigilan ako. Ramdam ko yung paglakas ng tibok ng puso ko. Hindi man niya diretsuhin yung sinasabi niya pero malinaw. May nararamdaman siya. Dahan-dahan akong ngumiti. Sabi ko, alam mo Pablo, minsan may mga bagay na hindi naman kailangang madaliin eh. Kung totoo yan, kusayang lalabas. Katulad ng tubig sa gripo na hindi mo na mapipigilan. Nagkatitigan kami, walang salita. Pero ramdam kong mas malinaw na ngayon. Hindi lang sira ng bahay ang kaya niyang ayusin. May mga sira rin siyang tinutulungan kong buuin sa puso ko. At sa gabing yun, sa ingay ng ulan, nagtagpo yung dalawang damdaming unti-unti nang naglalapit. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing umuulan. Pero hindi nawala sa isip ko yung mga sinabi ni Pablo. Para bang naiwan sa tenga ko yung bawat salita niya. Hanggang ngayon, tumitibok pa rin sa dibdib ko. At
At dumating yung araw na hindi ko nakakayang bitawan ang tanong sa isip ko. Hapon noon, dumating siya, dala ulit yung toolbox niya. Kahit wala namang sira sa bahay. Sanay na ako. Excuse lang niya yun para makita ako. Pablo, sabi ko, habang sabay kaming nagkakape. Bakit ba laging dala mo yan? Wala namang sirang inaayos dito. At eto, ngumiti siya na medyo nahihiya. Sabi niya, kasi baka sakaling may tagas ulit eh. Gusto kong laging handa. Tinitigan ko siya, tapos sabi ko, handa sa gripo lang ba? O pati sa ibang bagay? Tumigil siya. Nagtagal yung katahimikan bago siya tumingin ng diretso sa akin. Kita ko yung kaba sa mga mata niya pero ramdam ko ring may lakas na siyang hindi niya dati pinapakita. At eto, huminga siya ng malalim. Tapos sabi niya, Miel, hindi na siguro ito sekreto. Matagal ko nang gustong sabihin pero natatakot ako eh. Hindi kasi ako sanay sa ganito eh. Pero ngayon, sabihin ko sa'yo, gusto kita. Parang tumigil ang oras. Simpleng salita pero kumalabog lahat ng nararamdaman ko. Pablo, hindi mo na kailangan matakot kasi simula pa lang ramdam ko na eh. Tsaka gusto rin naman kita eh. Wika ko. Nagulat siya tapos napangiti. Yung tipong ngiting hindi ko makakalimutan. Sabi pa niya, totoo ba yan? Hindi ka nagbibiro. Umiling ako. Sabi ko, seryoso ako. Kaya siguro lahat ng sira dito sa bahay, pinapaayos ko lang sa'yo. Kasi, ang totoo, gusto ko rin yung dahilan para makita ka. Natawa siya na medyo namula pa. Tapos sabi niya, ibig sabihin, pwede na ako maging tubero ng puso mo? Sagot ko naman, matagal ka ng tubero dito. Sabay hawak sa kamay niya. At doon wala nang salita. Magkadikit yung mga palad namin at pareho naming alam. Hindi na to basta tagas. Hindi na to basta sira. Ito na yung buo naming pag-amin. Lumipas ang ilang buwan mula nung umamin kami ni Pablo. At sa totoo lang, parang mas naging maaliwalas ang buhay ko. Wala nang tunog ng tumutulong gripo. Wala nang sirang pintuan. Wala nang baradong lababo. Dahil lahat ng yon, ayusin man o hindi, ang mahalaga kasama ko na siya. Ngayon halos araw-araw dumadaan siya. Hindi na para magayos, kundi para lang kumain ng tanghalian, magkwentuhan o minsan matulog sa sopa habang ako'y nagtatrabaho. At tuwing umaga bago siya umalis para magtrabaho, lagi niya sinasabi, babalik ako mamaya, Miel. Tubero mo ako habang buhay. At sa bawat salita niya, mas lalo kong napagtanto. Hindi ko na kailangang mag-isa. Hindi ko na kailangan tiisin ang katahimikan ng bahay ko. Kasi naroon na siya. Ang ingay ng kanyang tawa, ang ingay ng kanyang presensya. Sabi nila lahat daw ng bahay nagkakaroon ng sira. Pero natutunan ko,
Hindi lahat ng sira ay malas. Minsan kailangan talagang may tumagas, may mabasag, may mabara para dumating ang taong mag-aayos. At sa buhay ko dumating siya. Ang binatang tubero, si Pablo. Hindi lang taga-ayos ng tubo, kundi taga-ayos ng puso. At ngayon, hindi na siya basta tubero sa buhay ko. Siya na yung tahanan ko. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.